Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan, sir. Wika ni Lance. Gusto niyo po ba nabigkasan ko kayo ng tula bilang pasasalamat sa kabaitan ninyo? Ngumiti naman si Ryuji. Sure. Tumangutango naman si Lance at sinimula ng bigkasin ang tula. Sa tahimik at madilim na gabi, ako'y nag-iisang naglalakbay. Unang stanza pa lang ng tula, ang binanggit ng bata ay natigilan na kaagad si Ryuji. Tila niyakap siya ng sobrang lamig ng hangin. Patuloy naman sila sa pagbigkas ng tula na madalas bigkasin sa kanya ng kanyang ina sa tuwing siya'y nalulungkot o kaya naman ay hindi makatulog. Nagustuhan niyo po ba ang tula, sir? Hanggang doon lang po yun dahil sabi po sa akin ng mama ko, hindi pa raw po tapos ng aking amang isulat ang tulang yun. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Ryuji. Bigla niya na rin naapakan ng preno ng sasakyan niya. Sa iyong ina nang galing ang tula na iyong binigkas? Kay Malia Tejano? Gulantang niyang tanong. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ay, nagugutom na ako. Sabi ng isang batang lalaki habang nakahawak sa tiyan niyang kanina pang kumakalam. Sana naman may mabuting tao magbigay ng pagkain sa akin ngayon. Nagugutom na talaga ako. Makakakain din ako mamaya. Konting tiis pa, Lance. May mahahanapin tayong pagkain para sa atin ni Mama. Kausap niya sa sarili. Tumingala ang batang lalaki na si Lance Tejano sa asul na kalangitan. Itinaas niya rin ang kamay niya para hindi siya masilaw ng mataas sa sikat na araw. Sa tansya ng batang lalaki ay nasa alauna pa lang ng hapon ngayon. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin itong kinakain. Mula pa kagabi ay wala na siyang kain. Pareho lang sila ng kanyang ina na may sakit kaya nagbabakasakali ang batang lalaki na may mabuting puso na magbibigay sa kanya at sa may sakit niyang ina ng pagkain. Ibinaba ni Lance ang kamay niya at saka tumuloy na siya sa paglalakad. Napapadaan siya sa mga fast food chains at mas lalo lang siyang nagugutom pag may nakikita siyang mga kumakain. Ang iba ay sarap na sarap habang masaya pang nagkukwentuhan habang ang sikmura niya naman ay walang tigil sa pagkalam. Iniisip ni Lance ang kanyang ina. Wala pa kasing kain-kain yon. Kanina ay nagpaalam siya sa kanyang ina na aalis lamang siya para makahanap siya ng makakain nila. Hindi pa sana pumayag ang kanyang ina at gusto ay pilitin na lang ang sarili na makapagtrabaho subalit nagpumilit si Lance na hayaan na lang siya muna ang maghanap ng makakain nila habang nagpapagaling pa ito sa sakit. Kalaunan ay pumayag din sa paalam niya ang kanyang ina subalit ilang oras mula noong umalis siya sa bahay nila ay wala pa rin siyang nahahanap na pagkain. Ayaw niya naman na bumalik sa mama niya na wala siyang dala. Batid kasi ni Lance na gutom na rin ang kanyang ina. Ipilit man ito na itago yon sa kanya ay mahahalata naman sa kanyang ina na nangihina na rin ito dahil sa gutom. Mahigit 1 buwan na rin kasi mula nung nagkasakit ng maluba ang kanyang ina. Hindi ito nawala ng ubo at minsan ay dumura o kaya ay nasusuka ng dugo. Pero dahil sa kawalan nila ng pera, hindi nila alam kung ano ang sakit ng ina niya. Pero sobrang laki ng binagsak ng katawan nito. Napadaan si Lance sa isang mamahaling restaurant. Napakunot ang noon niya nung paghakbang niya ay para bang may naapakan siya. Pinulot ni Lance ang isang kulay itim na card na naapakan niya. Takang-taka niyang tiningnan ito. Kahit na huminto siya sa pag-aaral dahil sa kawalan ng pera, marunong naman siyang magbasa. Ryuji Takahashi, CEO and President. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan na nasa card. Base pa lang sa itsura ng kulay itim na card at sa pangalan ay alam niya na kaagad na ang card na ito ay pag-aari ng isang mayamang tao. Tumingin si Lance sa loob ng mamahaling restaurant sa harap niya. May nakikita siyang mga tao na kumakain sa loob. At base pa lamang sa kilos at galaw ng mga taong nasa loob, maging sa mga kasuotan nila, ay malalaman agad na mayaman ang mga taong nasa loob. Hindi na nakakapagtaka
kung isa sa mga taong nasa loob ng restaurant ang may-ari ng card na hawak niya ngayon. Nagpa siya si Lance na ibalik sa may-ari ang card na hawak niya dahil baka mahalaga ito, lalo na't narito ang personal na information ng taong nagmamay-ari sa card na ito. Pero, paano siya makakapasok sa loob ng restaurant? Sa labas pa lang ay mukhang hindi na ito nagpapapasok ng isang hampas lupang kagaya niya. Pinagmasdan ni Lance ang magkasintahan na bagong labas lang mula sa isang mamahaling sasakyan. Hinintay niya lang hanggang sa pumasok sa loob ng restaurant ang dalawa. At nang makita siya ng pagkakataon ay agad siyang sumunod at pumisit sa loob. Subalit mabilis siyang namataan ng isang security guard. Mabilis siya nitong nilapitan at pinilit siya na lumabas. Sandali lang po sir, may hinahanap lang po ako na tao sa loob. Pakiusap na Lance. Hindi, kailangan mo umalis. Hindi ka nababagay sa lugar na to, bata. Tingnan mo ang itsura mo. Mandidiri sa'yo mga tao na nandito kapag nakita ka nila. Baka pati kami masisante pa sa trabaho. Ang mabuti pa, lumabas ka na bago ka pa man ipatawag ng mga magulang mo. Patuloy siyang itinaboy ng security guard. Pero may kailangan lang po talaga ako makita. May kailangan po talaga akong ibalik sa kanya. Ang pagpupumilit ni Lance, subalit hindi pa rin nakinig sa kanya ang security guard. Lumapit na rin sa kanila ang isa pang security guard at sa pilitan siyang pinalabas. Ryuji Takahashi! Malakas na sigaw ni Lance sa pangalan na nabasa niya sa card na nasa palad niya. Ryuji Takahashi! Kung nandito ka man, magpakita ka po sa akin. May kailangan lang po akong ibalik sa inyo. Ryuji Takahashi? Samantalang napatigil naman ng isang lalaki sa pakikipag-usap sa malaking tao na kamiting niya ngayon nang marinig niya ang sigaw ng isang batang lalaki. Tinatawag nito ang pangalan niya. Sir, tinatawag po ng batang yun ang pangalan ninyo. Sabi kay Ryuji ng sekretary niyang si Sandra. Hindi ko rin po alam kung paano niya nalaman ang pangalan ninyo. Dagdag nito nang napansin ang pagtataka sa mukha niya. Ryuji Takahashi! Patuloy sa pagsigaw sa pangalan niya ng batang lalaki. Nagtataka naman na nakatingin lang si Ryuji sa bata. Iniisip niya kung saan niya ito nakita o nakilala para malaman nito ang pangalan niya. Ngunit kahit anong halongkat niya sa isip niya ay wala siyang maalala. Ryuji Takahashi, kung wala ka po rito, aalis na ako. Sa tingin ko may kailangan talaga sa'yo ang batang yon, Mr. Ryuji Takahashi. Sabi ng kamiting niya ngayon na si Mr. Hanashi na isa ring Japanese-American. Tapos naman ang meeting natin kaya pwede mo na siyang lapitan. Don't worry, I will sign the necessary documents. Tumango rin si Ryuji bago siya tumungo at naglakad palapit sa batang tumawag sa buo niyang pangalan na sapilitan pa rin na pinapaalis sa mga security. He's with me. Seryoso na sabi ni Ryuji sa mga secretary na dahan-dahang binitawan ang batang lalaki na natulala sa kanya. Mr. Takahashi, sabi ng security sa pangalan niya. Hayaan niyo na siya. Ako nang bahala sa kanya. Pakiusap ni Ryuji sa mga security na tumangu-tangu naman. Nilapitan ni Ryuji Takahashi ang batang lalaki na nakatunganga pa rin sa kanya. Yumuko siya para makalapit sa bata since sobrang liit lang nito. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako hinahanap at bakit mo tinatawag ang buo kong pangalan? Kayo po ba si Ryuji Takahashi? Nauutal na tanong ng bata. Tumango naman si Ryuji. Yes, ako nga. Why? Biglang may inilahad ang bata sa harapan niya. Tiningnan niya iyon at nagulat nang makita ang black card niya ay nasa kamay ng bata. Hindi niya napansin ang mahulog na pala ito mula sa wallet niya. Walang limit ang card na nasa kamay ng bata. Kahit anong bilhin ng sino mang makapulot ng card niya ay mababayaran gamit nito. Gusto ko lang po sanang isaoli sa inyo ang maliit na card na ito. Na ito po kasi ang buong pangalan niyo kaya naisip ko po na mahalaga sa inyo ang card na to. Paliwanag ng batang lalaki. Pasensya na po kung naabala ko man po kayo. No, it's okay. Sabi niya bago kinuha sa kamay nito ang black card niya. Pero, paano mo naman nakuha ang black card na to? Napulot ko po yan kanina sa labas habang naghahanap po ako ng makakain. Paliwanag ng bata. Kung gano'n ay hindi niya lang talaga namalayan na nahulog ito mula sa wallet niya kanina.
Mabuti na lang at ang batang ito nakapulot at hindi ang ibang tao. Dahil kung sakaling ibang tao man ang nakapulot sa card niya at nalaman kung anong halaga, ay baka magamit na sa hindi magandang gawain at madawit pa ang pangalan niya. Thank you. Mahalaga sa akin ang card na ito, sabi ni Ryuji sa bata. Nasabi mo pala kanina na naghahanap ka ng pagkain kaya mo nahanap ang card ko na to, tama ba? Tumangutang ulit ang batang lalaki. Opo. Kung gano'n ay gusto mo bang sabayan akong kumain? Di pa ako nagla-lunch. Isipin mo na lang na libre ko to dahil sa kabaitan mo at pagbabalik mo sa akin ang card ko. Alok niya sa bata na mahahalata ang pag-aalangan sa mukha. Kapag kuwan ay nilibot nito ang mata sa loob ng restaurant na ngayon lang nito napagtanto na sobrang ganda pala. Sobrang abala kasi kanina si Lance na mahanap ang tao na nagngangalang Ryuji Takahashi kaya hindi niya masyadong napansin ang paligid niya. Napuna naman ni Ryuji ang pag-aalangan sa mukha ng bata. May problema ba? Tanong niya sa bata na binaling sa kanyang tingin. Oh, wala naman po. Pero dito po ba kayo sa restaurant na ito kakain, Sir Ryuji? Maging ang boses ito ay may pag-aalangan din. Yes. Tumingin-tingin din si Ryuji sa restaurant. Bakit? May problema ba sa lugar na to? Umiling ang bata na hanggang ngayon na hindi niya pa rin alam kung anong pangalan. Oh, wala po. Maganda po ang lugar na to pero hindi po ako nababagay sa lugar na to. Kaya hindi ko po matatanggap ang alok ninyo. Huwag ka mag-alala sa mga tao dito. Halika na. Sumama ka sa akin para makakain ka na. Sabi ni Ryuji at nauna na siyang naglakad sa bata na nag-aalangan namang sumunod sa kanya. Nakayuko lamang ang bata habang naglalakad dahil damang-daman nito ang mata ng ilang mga tao na nasa loob na nasa kanya at tila ba hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao. Maupo ka, sabi ni Ryuji sa bata na agad namang tumalima. Pinaghilan nito ang sarili ng upuan tsaka naupo. Naupo na rin si Ryuji sa harap ng bata at saka sumenya sa waiter na lumapit sa kanila. Here's the menu, sir. Sabi ng waiter sabay abot ng menu sa kanya pero ang menu na para sa batang lalaki ay pinatong lang ng waiter sa table kung kaya ay napakunot ang noo ni Ryuji. Hindi niya nagustuhan ang nakita. Mag-order ka na ng kahit anong gusto mo, sabi ni Ryuji sa bata na kinuha naman ang menu at napatitig doon ng mahabang sandali. Halata sa itsura nito na hindi nito maunawaan kung anong klase ng mga pagkain ang nasa menu dahil ang iba ay nasa wikang Italian ang pangalan. Ngumiti naman si Ryuji sa nakita. Hindi mo ba alam kung anong gusto mo sa mga pagkain na nariyan? Nag-angat ang tingin ng batang lalaki kay Ryuji at saka dahan-dahan itong umiling. Hindi ko po maunawaan ng mga nakasulat dito eh. Nasa kakaibang lingwahe po kasi mga pagkain dito. Mas lalong napangiti si Ryuji nang dahil doon. Iyon ang unang beses na may narinig siya na isang bata na sobrang pure na pure ang pagtatagalog. Mostly kasi sa mga bata na kakasalamuhan niya ay bihira lang ang mga nagtatagalog. Itong bata lang talaga ang magaling sa wikang Tagalog na feeling ni Ryuji ay may nakakausap siya mula sa unang panahon. Gusto pa sana ni Ryuji na ipaliwanag sa bata ang mga pagkain na nasa menu, subalit alam niya rin na gutom na ngayon ang bata at mas lalo lang itong magugutom kung patatagalin niya pa sa pagpapaliwanag niya. Ituro mo na lang lahat ng pagkain na gusto mo riyan, sabi ni Ryuji. Tumalima ang bata at itinuro nga sa waiter ang gusto nitong pagkain. At since kumain naman na si Ryuji at nagsinungaling lang siya na hindi pa para pumayag ang bata na kumain, for dessert na lang in order niya para sa kanya. Kitang-kita niya ang labis na saya sa mukha ng bata nang sandaling ihain na ng waiter ang in order nito. Ang mga mata ng bata ay may kakaibang kulay, hazel, green, and brown. May kumikislap din. Magpakabusog ka ha, para sa'yo ang lahat ng yan, sabi ni Ryuji. Sa totoo lang ay konti lang ang kinain niya kanina since wala talaga siyang ganang kumain itong mga nagdaang araw. Kaya sapat na kay Ryuji na makita na nag-e-enjoy ang bata sa order nito. Maraming salamat po sa pagkain, Sir Ryuji Takahashi. Puno pang bibig na sabi ng bata. Ang madungis itong pisngi ay lumulobo dahil sa laman ng pagkain ng bibig nito. You're welcome, sagot niya, dahil yan sa kabaitan mo. Nilunok ng bata ang laman ng bibig.
Ginawa ko lang po ang nararapat dahil yun po ang bilin sa akin ng aking ina. Naisip ni Ryuji na sa kabila ng hirap ng buhay ay nagawa ng magulang ng bata na mapalaki ito ng maayos at may tamang asal. Ano nga palang pangalan mo at bakit ka nauwi sa paghahanap ng pagkain kung saan-saan? Wala ka na bang magulang? Tanong ulit ni Ryuji sa bata. Kinuha ng bata ang isang baso ng tubig at saka uminom. Ako po si Lancelot Tejano, pero Lance po ang palayaw ko. Magna 9 years old na po ako sa susunod na buwan. Kasama ko po ang mama ko pero may malubha po siyang sakit ngayon kaya ilang buwan na po siyang hindi nakakapagtrabaho. Nung wala pa pong sakit ang aking ina, ay hindi naman po ako namumulubi at namamalimos kasi masipag naman po ang aking ina magtrabaho pero dahil po sa sakit niya, nawalan po siya ng trabaho. Mas nahabag si Ryuji sa sinabi ng bata. Hindi niya lubos maisip kung anong hirap ang pinagdaanan ng bata at ng ina nito. Base pa lamang sa kwento ng bata at sa emosyon sa mga mata nito, nakikita niya habang nagkukwento ito. Alam na agad ni Ryuji na hindi iyon madali. Ano naman ang sakit ng iyong ina? Tanong ni Ryuji. Umiling si Lance. Hindi ko po alam Hindi pa po kasi namin napapacheck up si mama kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin po natin alam kung ano pong sakit na meron siya. Tumango si Ryuji. What about your father? Nasaan ang papa mo? Nagkibit balikat ang bata. Hindi rin po namin alam. Mula po kasi nang isilang ako ay hindi na po namin kasama ang papa ko. Hindi ko rin po alam kung sino at nasaan siya ngayon. Kung gano'n kayo lang ba ng mama mong magkasama sa bahay? Opo, kaming dalawa lang po. Nag-aaral ka pa ba? Malungkot na umiling-iling si Lance. Noon po pero huminto po ako ngayong taon dahil po sa walang sapat na pera si mama. Para kay Ryuji, walang bata ang pwedeng makaranas ng pagkaita ng edukasyon. Naniniwala kasi si Ryuji na ang edukasyon ang natatanging yaman ng isang tao na kahit kailan ay hindi makukuha ng iba. Patuloy siya sa pagtanong sa batang lalaki na tapat naman itong sinasagot. Sarap na sarap din ito sa kinakain kaya nagtaka si Ryuji nung biglang tumigil ito sa pagkain at itinabi ang isa pang serving na alam ni Ryuji na sobrang nagustuhan ito. Hindi naman napigilan ay tinanong niya ang bata. Tapos ka na bang kumain? Bakit hindi mo inubos ang pagkain mo? Dadalhin ko na lang po yan sa mama ko kasi po hanggang ngayon wala pa po siyang kain Pwede ko po bang gawin yon? Oo naman. Pero ubusin mo na lang muna ang kinakain mo. Mag-order na lang tayo ng takeout para sa mama mo. Talaga po? Kumislap naman ang mga mata ni Lance. Mag-order po ulit kayo para sa mama ko? Tumango naman si Ryuji. Oo naman. Kaya sige na ubusin mo na yan. Habang masayang inuubos ng bata ang pagkain nito, tinawag ulit ni Ryuji ang waiter at nag-order siya ng take-out para sa ina ng bata. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ng mabuti ang batang kaharap. Marungis ang mukha nito. Gayunpaman, litaw ang kagwapuhan nito. Mas lalo pang nagpadagdag sa kakaibang katangian ng bata ang mga mata nito na may kakaibang kulay. Maputi rin ang kutis ng bata kahit papuno ng dungis. Kapuna-puna rin ang sobrang pagiging payat nito na mukhang palaging walang maayos na kain at kulang din sa bitamina. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Ryuji na kumain lang ito ng marami at magpakabusog. Ewan niya rin ba, pero gustong-gusto niya na ma-spoil ang bata sa mga pagkain na batid niya na bihira lang nitong matikman. Hindi naman maintindihan ni Ryuji kung anong nararamdaman niya pero ramdam niya sa kanyang puso na may malalim na agad na koneksyon sa kanya at ang bata na ito. Koneksyon na hindi niya maipaliwanag kung anong klase, pero alam niyang nariyan. Ilang sandali pa ay lumapit na sa table nila ang sekretary niyang si Sandra at sakto naman na tapos na rin kumain si Lance. Sir, I just want to inform you that Mr. Hanashi has already signed the contract and the partnership with them has now been finalized. Thank you, Sandra. Sabi ni Ryuji. After this, may meeting pa dapat ako, tama ba? Tumango naman si Sandra at tiningnan ang schedule sa hawak na iPad. Opo sir, makakamiting niyo po mamaya ang current chairman ng Choi Groups. Pag-uusapan niyo po roon yung new projects at brand na ilalabas ng kumpanya next year.
ikansela mo muna ang meeting ko sa kanila ngayong araw. Po? Gulat na sabit ni Sandra dahil iyon na marahil ang kauna-unahang pagkakataon mula nang ma-hire siya bilang secretary ni Ryuji na nagkansela siya ng mahalagang meetings na to kaya hindi maiwasang mapaisip ni Sandra kung anong meron ngayong araw na ito at kung bakit tila kakaiba ang hangin ng boss niya. I said cancel my meeting with Mr. Choi today. Ilipat mo na lang sa susunod na linggo o kung kailan siya available. Basta wag lang sa araw na to. I will be very busy today. May mga mahalaga akong kailangan gawin. Mr. Choi will understand. Besides, ngayon lang naman ako nag-cancel ng mga appointments ko. So do something kung hindi siya pumayag. Pahayag ni Ryuji. Ihahatid ko na rin ang batang to sa bahay niya. Mag-grab na lang kayo ni Manong Val para makabalik kayo sa kumpanya. Ako nang gagamit ng sasakyan. Mas lalo lamang nabigla si Sandra sa kanyang narinig. Kilala niya ang boss niya. At hindi ito ang tipo ng tao na mabait. Hindi naman sa sobrang masama ito to the point na kinakatakutan na ito ng maraming tao. Kung galit lang ito, saka ito sobrang nakakatakot na para bang aayawan mo na rin huminga kapag nasa malapit ito. Cold na kasing tao si Ryuji Takahashi. Hindi ito yung tipo ng tao na kakikitaan ng kahit anong emosyon. Minsan nga ay hindi, napapaisip din siya kung marunong din ba itong maawa. Pero ngayon para bang ibang tao tong kaharap niya. Hindi niya lubos akalain na makikitaan niya ng awa sa mga mata si Ryuji. Halika, ihahatid na kita sa inyo para makakain na rin ang mama mo. Sabi ni Ryuji sa batang lalaki na agad namang tumayo. Yumuko pa ang batang lalaki sa babae na kausap kanina ni Ryuji Takahashi bago siya sumunod dito. Dito po ba tayo sasakay? Ang hindi makapaniwala na tanong ni Lance habang nakatingin sa magarang sasakyan na nasa kanilang harapan. Hindi naman alam ni Lance kung ano ang tawag sa sasakyan na meron si Ryuji Takahashi pero alam niya na hindi ito basta-basta. Kakaibang itsura nito kaysa mga madalas niyang makita sa kalsada. Yes, sumagot si Ryuji. Ito ang sasakyan ko, pumasok ka na sa loob. Bago nito binuksan ang scissor door ng sports car. Pero baka madumihan ko po yung kotse ninyo. Nag-aalangan sabi ni Lance, lalo pa sa tanang buhay niya ay hindi pa siya nakakasakay ng kotse. Ngayon lang ang unang beses kung kaya kabado at alangan si Lance. Kung may masisira man siya sa loob ng sasakyan, tiyak ni Lance na hindi pa sapat ang buhay niya para mabayaran yon. Ayaw niya nang mas lalo pang dagdagan ang problema ng kanyang ina. No, hindi mo yan madudumihan. Huwag kang mag-alala, Ron. Sabi ni Ryuji sa mabait na boses. Nag-aalangan pa rin na tumango ang batang lalaki. Pero pumasok na ito sa loob. Mas lalo namang hasilan sa sandaling makapasok siya. Sobrang ganda kasi talaga ang kotse na ito. Kung nandito lang ngayon ang mama niya, tiyak siya na labis din itong mamamangha sa sobrang ganda ng loob ng sasakyan. Sa isip na Lance ay sobrang yaman talaga ni Ryuji Takahashi. Sadyang may mga tao talaga siguro sa mundo na pinagpala at may mga tao naman na para bang pinagsakluban ng kamalasan ng mundo tulad na lang nila ng mama niya. Nang makapasok si Ryuji Takahashi sa loob ng sasakyan, tinanong nito sa Lance kung saan ang address ng bahay nito. At sinabi naman yon ni Lance. Squatter lang sila nakatira ng kanyang ina, sa tabi pa ng basura at ilog na punong-puno rin ng mga basura. Sa lugar pa lang na kinatitirikan ng bahay nila, hindi na nakakapagtaka kung bakit lahat sila ay sakitin at kung bakit mahina ang mga resistensya nila. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan, sir. Wika ni Lance. Sobra-sobra na po ang kabaitan ninyo sa akin. Pinakain niyo po ako ng masarap na pagkain at binilhan niyo rin po ang mama ko. Wala po ako maisip na paraan para mapasalamatan ka po. Gusto niyo po ba na bigkasan ko kayo ng tula bilang pasasalamat sa kabaitan ninyo? Ngumiti naman si Ryuji. Sure. Tumangutango si Lance at sinimula nang bigkasin ang tula. Sa tahimik at madilim na gabi, ako'y nag-iisang naglalakbay. Unang stanza pa lang ng tula ang binanggit ng bata ay natigilan na kaagad si Ryuji. Tila rin ay natigil siya sa paghinga. Sobrang pamilyar sa kanya ang tula na yon. Kahit matagal ng panahon ang lumipas, hindi pa rin niya makakalimutan ang tula na binigkas ng bata. Tila niyakap siya ng sobrang lamig ng hangin.
Halos wala na si Ryuji sa sarili habang nagmamaneho. Sinulyapan niya ang bata sa tabi na may ngiti habang binibigkas ang tula. Sa madilim na daan, hinahanap ang sinag ng buwan na gabay. Sa kanyang liwanag na taglay, ako'y nahuhumaling. Patuloy pa silang sa pagbigkas ng tula na madalas bigkasin sa kanya ng kanyang ina sa tuwing siya'y nalulungkot o kaya naman ay hindi makatulog. Mahalaga kay Lance ang tula ng binibigkas niya ngayon. Tila parte na rin ng kanyang buhay ang tulang yon. Puno ng emosyon habang patuloy niyang binibigkas ang tula. Hindi niya napansin ang emosyon sa mukha ni Ryuji Takahashi. Sa bawat aninong kanyang sinasalamin, kahit anong dalim, siya'y aking bituin. Mariing napalunok si Ryuji. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Tila may kung anong nakaharang sa dibdib niya. Halo-halo ng emosyon na nararamdaman niya ngayon. Pigil niya rin ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya hinayaan na tuluyan yung bumagsak dahil ayaw niya makita ng bata ang pag-iyak niya. Ang kanyang ngiti ay tulad ng buwan sa langit, nagbibigay tanglaw sa pusong nagmamahal ng lapis. Mariin ulit na napalunok ng laway si Ryuji. Nararamdaman niya naman ang paglipat ng tingin ni Lance sa kanya. Hindi katulad niya ay matamis ng ngiti sa labi ng bata. Nagustuhan niyo po ba ang tula, Sir Ryuji Takahashi? Hanggang dun lang po yun dahil ang sabi sa akin ng mama ko, hindi daw po tapos ang aking ama na isulat ang tula na yon. Mas lalong nanikip naman ang dibdib ni Ryuji. Bigla niya na rin naapakan ang brake ng sasakyan niya. Sa iyong ina na galing ang tula na binigkas mo? Kay Malia Tejano? Gulantang niyang tanong. Ang batang nasa kanyang tabi ay walang iba kundi ang anak ng babaeng may malaking papel sa buhay niya. At posible na anak niya rin ang batang to. Tumango naman si Lance. Opo, pero sabi niya po ang aking ama daw po ang nagsulat noon. Hindi niya lang po sinabi sa akin kung anong dahilan at bakit hindi natapos ng aking ama na isulat ang tula. Ayaw na rin po ng aking ina na dagdagan ng tula Ang ganda po ng tula, hindi po ba? Gustong gusto ko po sa tuwing binibigkas ng aking ina ang tula na yan sa tuwing hindi ako makatulog o kaya naman ay labis akong nalulungkot. Pakiramdam ko po kasi ay para bang kasama ko rin ang aking ama. Kahit po wala siya sa aking tabi, pakiramdam ko po ay nariyan siya. Sa tula na sinulat niya, inaalay niya raw po yun sa akin. Tuluyan nang bumagsak ang luha ng mga mata ni Ryuji. Maraming luha ang nahulog mula sa kanyang mga mata at bigla niya na ring niyakap ng sobrang higpit ang bata na natigilan naman sa kanyang ginagawa. Tama ang hinala niya. Anak niya nga ang batang ito. Kaya naman pala sobrang gaan ang loob niya dito. Bakit po kayo umiiyak, sir? Nagtatakang tanong ni Lance. May hindi po ba ako magandang nasabi? Hindi niyo po ba nagustuhan ng tula? Ang tula. Nangangatal ang labi ni Ryuji. Akong nagsulat ng tulang yan. Po? Ramdam ni Ryuji kung paano natigilan ng bata. Habang yakap-yakap niya pa rin ito. Dahan-dahan siyang lumayo at tumingin sa mga mata nito na puno ng emosyon at hindi makapaniwala. Kung ganun, ikaw po ang aking ama? Kasabay noon ay pumatak din ang luha sa mga mata nito. Dahan-dahang tumango si Ryuji. Oo, ako nga. Marahil ay, ako nga ang iyong ama. Hindi pa sigurado si Ryuji kung siya nga ba talaga ang ama ng batang ito. Subalit, sinasabi sa kanya ng kanyang puso na siya nga ang ama nito. Damang-dama niya ang lukso ng dugo at sobrang gaan din kanina ng pakiramdam niya habang kausap at kasama niya ang bata. Ang lahat ng yon ay sapat na para siya ay paulit-ulit na tumango at sabihin na siya nga ang ama nito. Mas lalo namang dumami ang luha sa mga mata ni Lance. Kung ikaw po ang aking ama, paano po nangyari yon? Paano hindi niyo po kami hinanap ni Mama? Kung ikaw po ang aking ama, bakit niyo po kami iniwan? At bakit niyo po ako hinayaan na lumaki nang wala kayo sa tabi ko? Bakit po hinayaan niyo kaming maghirap? Iyon ang mga katanungan na mas lalong nagpatigil kay Ryuji.
Ang mga katanungan na hindi niya pa masagot, ang mga tanong na hindi niya pa mabigyan ng linaw, at mas lalong nasasaktan siya dahil punong-puno ng sakit at puot ang boses ng anak. Kahit pa ang mga mata nito na kanina lang ay puno ng paghanga habang nakatingin sa kanya, ngayon ay punong-puno na ng puot. Uri ng tingin na ayaw sana ni Ryuji na makita sa mata ng sarili niyang anak habang nakatingin sa kanya, subalit hindi naman magawa na mapigil sapagkat inaamin niya na may mali rin siya kung bakit ito nangyari. Nasa loob ang aking ina. Malamig ang tono ng boses nila sa sandaling marating nila ang lugar kung saan nakatira ang kanyang mag-ina. Iniwan na lang nila ang sasakyan kanina sa tabing daan dahil hindi naman iyon makadiretsyong pasok sa loob ng mismong lugar kung saan nakatirik ang bahay ng mag-ina sapagkat maliit lamang ang bawat eskinita. Iginala ni Ryuji ang tingin sa buong lugar at hindi lubos maisip kung paano nagawa ng kanyang mag-ina na tumira at mabuhay sa ganitong lugar habang siya naman ay nakatira sa isang malaki at malawak na mansyon sa bansang New Zealand. Sobrang dami na nagkalat ng basura sa paligid. Maging ang ilog ay puno ng basura at kulay itim na ang tubig at nakakasulasok din ang amoy. Kahit maging ang ilog ay puno rin ng basura. Ngayon pa lang ay nahihilo na si Ryuji sa amoy na nagmumula sa mga basura at pakiramdam niya ay magkakasakit siya. Sumunod ka sa akin. Malamig pa rin ang tono ng boses ni Lance. Sinundan ni Ryuji ang anak hanggang sa marating nila ang isang tagpi-tagping bahay. Maraming butas at halos magmistulang basurahan na. Ang bubong ay gawa lamang sa isang kulay blue at lumang trapal. Sobrang dumi ng paligid at napakabaho rin. Tiningnan ni Ryuji ang anak na para bang sanay na talaga sa amoy ng lugar at hindi man lang makikita sa mukha ang pandidiri. Binuksan ni Lance ang sira-sirang pinto at saka tinawag ang ina sa loob. Mama, nandito na po ako. Nasaan ka po? May dala po akong pagkain para sa inyo, Mama. San ka na po? Malambing ang tono ng boses ni Lance habang tinawag ang ina. Mama? Nasaan po kayo? Madilim ang buong bahay kaya sinubukan ni Ryuji na aninagin kung may switch ba ng ilaw. Nang wala ay nilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at binuksan ng flashlight. Pareho silang natigilan ni Lance at nalaki ang kanilang mga mata nang makita ang nakahandusay na babae sa kanilang harapan. May mga dugo sa bibig ang babae. Mama! Umiiyak na nilapitan ni Lance ang ina at saka niyakap ito. Mama, dito na po ako. Gumising ka na po, Mama. Gising ka na po. Iyak pa rin ang iyak sa Lance at palakas na ng palakas ang boses nito habang tinatawag pa rin ang ina. Mabilis din ang nilapitan ni Ryuji si Malia at walang ano-ano ay binuhat niya ito. Dadalhin natin siya sa ospital, sabi ni Ryuji sa anak na tumango at sumunod sa kanya. Sa sobrang pagmamadali nila ay hindi nila nasara ang pinto ng bahay na mag-ina. Patuloy pa rin sa pag-iyak sa Lance at pilit na ginigising ang walang malay na ina. Malalaki ang bawat hakbang ni Ryuji. Nahihirapan lang siya dahil sa mga basura na naaapakan niya. Pinagtitinginan sila ng ibang tao na ang iba ay napapatakip pa sa kanilang mga bibig nang makita naman ang dugo sa bibig ni Malia. Mama, gumising ka na po. Nandito na po si Papa. Hindi po ba ang sabi ninyo gusto niyo po siyang makita at makasama? Nandito na po siya, Mama. Gumising na po kayo. Nangangatal ang boses ni Lance habang patuloy sa pagmamakaawa sa ina. Magiging maayos din ang mama mo, anak. Huwag ka nang umiyak. Dadalhin natin siya sa ospital at magiging maayos din siya. Pagpapakalma ni Ryuji sa anak. Kahit pa siya mismo ay nawawalan na ng lakas. Hanggang sa makarating sila sa sasakyan, ay wala pa ring tigil sa pag-iyak sa Lance. Sa backseat niya pinaupo ang anak at si Malia naman ay sa passenger seat para maalalayan niya pa rin ito. Hindi naman alintana ni Ryuji ang dugo sa suot niyang damit at mabilis siyang pinaandar ang sasakyan niya, pero dahil nga sa hindi malawak ang lugar kung saan siya nagparking at marami rin ang mga taong nakatingin sa kanila na ang akala siguro ay nasa taping, hindi agad nakaalis ang sasakyan ni Ryuji. Kung hindi pa siya sumigaw at ang makaawa sa mga tao roon, ay hindi sila aalis. Patuloy na sinasabi ni Ryuji sa anak na magiging maayos lang ang ina nito
Kahit pa siya mismo ay hindi na rin alam kung ano pa ang mangyayari. Pagdating nila sa ospital, ay binuhat niya ulit si Malia. Mabuti na lang at agad naman silang tinulungan ng mga nurses. Pinasok niya sa loob ng emergency room si Malia. Napayakap si Ryuji sa anak at pinakalma ito. Magiging maayos lang siya. Magiging maayos ang mama mo. Ginagamot na siya ng mga doktor ngayon. Sabi niya sa anak. Magigising po ba si mama, papa? Makakasama ko po ba siya? Wala pa ring tigil sa pag-iyak sa Lance. Oo naman, makakasama pa natin ang mama mo kaya tahan na sa pag-iyak ha. Sigurado ako na hindi tayo iiwan ng mama mo. Makakasama pa natin siya. Makakabawi pa ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Hinagod niya ang likod ng anak tsaka hinalikan niya ito sa noo. Maya-maya ay nilapitan sila ng isang nurse na naka-scrub suit. Sir, kailangan niyo na po na makapagpalit ng damit. May mga dugo po kayo. May tuberculosis po ang pasyente. Malubha po ang kondisyon niya kung kaya kailangan niyo po makapagpalit at mag-cleanse sa lalong madaling panahon para hindi po mahawa ang anak ninyo. Mabilis nila na sinunod kung ano man ang sinabi ng nurse. Nilinis nila ang kanilang mga sarili at ang mga nurse ay nag-asikaso kay Lance dahil yun ang pinag-utos niya. Ginawa naman ni Ryuji kung ano ang sinabi sa kanya ng nurse na gawin niya. Matapos niyang malinis ang sarili tulad ng sinabi ng nurse ay pinayuhan silang mag-ama na magpatingin to make sure na maayos ang kaligtasan nila. Priority ni Ryuji ang kalusugan ng anak para masigurado na hindi ito mahahawa sa sakit ng ina dahil masyado pa itong bata. Sa isang espesyalista ay pinatingin ni Ryuji ang kondisyon ng kanyang anak para mas makasigurado siya sa magiging resulta. Hindi naman sa wala siyang tiwala sa ibang mga health worker pero kaibigan niya ang doktor at alam niya na isa ito sa mga pinakamagaling na doktor na kinikilala sa mundo at ang gusto niya, ang isa sa pinakamagaling ang titingin sa lagay ng kanyang anak, sa kanilang mag-ina. Kamusta? Anong resulta ng tests ng anak ko? Tanong ni Ryuji kay Tyler. Ang doktor na tinawagan niya at pinadaling bumalik sa bansa para lang matingnan ng mag-ina niya. Maupo ka muna at kumalma ka, dude. Sabi naman sa kanya ni Tyler. Nandito na sa akin ang results and I can assure you na maayos lang ang anak mo kaya pwede ka nang kumalma. So, what's your findings? Tanong niya. Hindi pa rin siya mapakali hanggang hindi niya alam kung maayos lang ba talaga ang anak niya at wala itong kahit na anong dinaramdam. Matapos niyang masaksihan ang nangyari sa dati niyang kasintahan, sa ina ni Lance, sa tingin ni Ryuji ay mawawala na talaga siya sa kanyang sarili kung pati ang kanyang anak ay may sakit din. Fortunately, after reviewing the x-rays and test results, we have confirmed that your child has not contracted tuberculosis from his mother. Additionally, his immune system is quite strong, which is very reassuring. Paliwanag ni Tyler habang binubuklat sa kanya ang results ng tests kay Lance. Buong-buo ang baga niya unlike his mother na nakitaan ko na sobrang laki ng bawas ng baga. Wala namang banta sa kalusugan niya but I will make sure na babantayan ko ang kalusugan niya. Nang marinig yun, pakiramdam ni Ryuji ay nakahinga siya ng maluwag. Nagpatuloy naman sa pag-explain si Tyler. However, we did notice that he is quite thin for his age, which suggests he may not be getting all the nutrients he needs. Sabi mo nga ay marumi rin ang environment niya. So, isa rin yan sa nakikita akong dahilan kung bakit napakapayat niya. I recommend supplementing his diet with vitamins and ensuring he eats a variety of healthy food, such as fruits, vegetables, lean protein, and whole grains to support his overall health and growth. Alam ko hindi ka mahilig sa mga gulay pero kailangan niyo ng anak mo. Huwag mo siyang itulad sa'yo. Tumangutang si Ryuji. Ngayon nakasama na siya ng anak niya, lahat ay gagawin niya para lang mapanatili ang kalusugan nito. Aalagaan niya ang kanyang mag-ina. Kahit naramdam ni Ryuji na may galit sa kanyang anak. And by the way, you didn't ask for this pero na-curious lang ako kung talaga bang anak mo siya? No, hindi naman namin alam na may girlfriend ka pala. Tapos bigla ka na lang tatawag sa akin at sinabi na kailangan kong i-check ang kalusugan ng anak mo. Kaya kahit nasa Amerika ako ay agad akong lumipad papunta dito. And so I did a DNA test. Na-curious ako, okay? Alam mo naman ako kung ako curious, inaalam ko talaga.
Agad na sinabi ni Tyler na makita ang pagkakasalubong ng kilay niya. But well, lumabas na rin ang result niya. Naniniwala na ako anak mo nga siya, walang halong duda. 99.9%. Anak mo nga ang batang yun. Actually, nasa plano na rin ni Ryuji ang magpa-DNA test silang mag-ama para lang masagot ang mga tanong sa isip niya kung talaga bang anak niya si Lance at ngayon ay may confirmation na nga siya na siya nga ang ama ni Lance. Sa kabila ng mga nangyari, masaya siya na malaman na may anak siya at isa na siyang ama. Wala naman po ba akong sakit, Papa? Tanong ni Lance sa kanya. Wala anak, sabi ng Tito Tyler mo ay maayos naman daw ang kalusugan mo. Sagot niya. Thankfully, hindi ka nahawa at wala kang sakit. Pero ang payo sa akin ng doktor, kailangan mong kumain ng mga masusustansyang pagkain at mag-vitamins para daw madagdagan ng timbang mo since you're quite thin for your age. Tumango naman si Lance at ilang sandali pa ay lumabas na si Tyler sa opisina nito para sabihin na naayos na nito ang papers para maipalipat si Malia sa mas malaking ospital na pag-aari rin ni Tyler nang sa ganon ay mas mabantayan ang kalusugan nito. Kinausap din ni Tyler ang kanyang anak na kahit na nabigla sa nalaman na may anak ng best friend, agad naman na naging malapit ito kay Lance. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo, anak, ha? Sabi ni Tyler sa anak habang nakaupo ito sa may kabilang sulok ng sofa. Tiningnan siya nito ng malamig at sinabing, nagsusorry ka ba dahil alam mo ng sitwasyon namin ni Mama at naaawa ka sa amin? O nagsusorry ka dahil bukal sa loob mo yon? Sumagot naman si Ryuji. Humihingi ako ng tawa dahil yun ang nararamdaman ko. Labis ako nagsisisi sa lahat ng nagawa ko at sa pagkukulang ko sa inyo ng iyong mama. Hindi naman kumibuo sa Lance. Malamlam lang ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Patawarin mo ako, anak. Lumapit si Ryuji sa anak. Pinipigilan niya ang pagpatak ng mga luha niya. Pinapangako ko. Nagagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Itatama ko ang lahat ng mga pagkakamali ko sa inyo ng mama mo. Babawi ako sa inyo. Galit ako sa'yo. Nagsalita si Lance. Galit ako sa'yo dahil kinailangan kong lumaki nang wala ka sa tabi ko. Kinailangan namin maghirap ng matagal dahil wala ka. Pero alam ko rin na walang magagawa ang galit ko. Katulad ng sabi ng mama, hindi mo alam na nagkaroon ka ng anak. Hindi mo alam na nabuhay ako. Wala kang ideya na nagkaanak ka. Galit ako. Pero naiintindihan kita kaya pinapatawad kita. At bibigyan ng pagkakataon para makabawi. Mas lalo namang dumami ang luha sa mga mata ni Ryuji. Maraming salamat, anak. Kamusta na ang lagay niya? Tanong ni Ryuji kay Tyler na seryoso ang tingin sa result ng tests na ginawa kay Malia. Her tuberculosis is very contagious and can be life-threatening. Sagot nito sabay buntong hininga. Ilang tests na ang ginawa ko at malala na talaga ang sakit niya. Hindi kasi ito naagapan agad which is why nagsusuka na rin siya ng dugo at nawala ng malay. Kung naagapan na ang sakit niya ay hindi na ito lalala ng ganito. Tiningnan pa ni Ryuji ang anak na nakaupo sa waiting area at pinagmasdan sila. Hindi nito narinig ang kanilang pag-uusap dahil ang sabi niya sa anak ay siya nang bahala sa lahat kaya hindi nito kailangan na matakot. Kung ganun ay anong dapat nating gawin? Nag-aalala niyang sinabi. Ang pangako niya pa naman sa anak ay magiging maayos din agad ang ina nito. Pero base pa lang sa sinasabi ni Tyler at sa ekspresyon ng mukha nito, tila hindi magiging madali ang gamutan at mahihirapan pa si Malia na magtagal. Right now, the only thing that is appropriate to do para maiwasan natin ang hawaan ay ang magstay siya sa isolated na room where only medical workers can enter to closely monitor her health. This strict isolation is necessary to prevent the spread of the infection to others in the household and also in the community. So we will provide her with specialized care and ensure that she receives the appropriate treatment, while also protecting everyone else from potential exposure.
Kung sa loob ng isang buwan pa na pananatili niya sa isolated room ay may makita kaming improvement sa sakit niya, then pwede na po siyang makalabas sa isolated room. Basta patuloy niyang iinumin ng mga gamot na ibinigay namin sa kanya. Si Tyler na rin ang nagpaliwanag sa anak niya kung bakit yon ang kailangan niyang gawin. At dahil nga sa matalino naman si Lance at gusto rin ito na gumaling ang ina, nauunawaan ito ni Lance. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa inyo ng mama mo. Hindi ko kayo pababayaan. Iyon ang pangako ni Ryuji sa anak na tumango naman sa kanya. Isang araw pa lang mula nung mag-stay si Malia sa isolated room at sa kabutihang palad ay nagising na rin ito. Ngunit dahil nga sa hindi nila ito pwedeng lapitan, sinisilip lang nila ito mula sa glass window. Mama? Mahinang banggit ni Lance habang maluha-luha naman ang mga mata na nakatingin sa ina na ngayon ay nakaupo sa wheelchair at nasa malapit sa kanila. Kasama ko na po si Papa, Mama. Nandito na po siya. Ngumiti si Malia pero puno pa rin ng luha ang mga mata nito. Inabot nito ang mukha ng anak at sa salamin ay hinaplos. Nasaya ako nakasama mo ang papa mo, anak. Tiningnan siya ni Malia. Mula nung magkita sila, hindi pa sila nagkakausap. Gusto ni Ryuji na makausap ang dating kasintahan dahil marami pa siyang mga tanong na gusto niyang mabigyan ng kasagutan. Ngunit, kailangan niya rin munang hintayin hanggang sa lumakas si Malia. Dahil alam ni Ryuji na sa sitwasyon nito ngayon ay hindi niya pwedeng mas lalo pang dagdagan ang stress nito. Masyado nang mahirap ang pinagdaanan nito at ayaw niya pang dagdagan na. Kailan po kayo makakalabas dyan, Mama? Gusto na po kitang mayakap at makasama. Tanong ni Lance sa ina. Konting tiis pa, anak. Kailangan muna ni Mama na magpalakas at magpagaling para hindi kita mahawa ng sakit ko. Konting tiis pa, anak. Magkakasama rin tayo. Nangangatal ang boses ni Malia. Maging ang labi nito ay nanginginig pa. Sa ngayon ang papa mo muna mag-aalaga sa'yo, ha? Tiyak ako na hindi kanya pababayaan. At kapag magaling na si Mama, dalawa na kami mag-aalaga sa'yo. Mas lalo namang napahikbi si Lance. Miss na po kita, Mama. Sana po gumaling ka na kaagad. Habang nag-uusap ang mag-ina, nakatingin lang si Ryuji sa dating kasintahan. Naaawa siya sa kalagayan nito. Batid niya na nahihirapan nito at halata sa itsura nito na nahihirapan na ito sa pinagdadaanan. Ginagawa nito ang lahat para maging malakas alang-alang sa anak nito. Batid niya rin nagkukunwari lamang si Malia na ayos lang ito habang kausap ang anak dahil ayaw nito na mas lalo pang mag-alala si Lance at mas lalo pa itong umiyak. Ramdam niya iyon at maging si Ryuji ay nahihirapan na rin. Pagkatapos makipag-usap na mag-ina, sinabihan ni Ryuji ang bagong hire niya na yaya para sa kanyang anak na bantayan muna ito. Naiwan niya sa labas ng isolated room kung nasaan si Malia. Nagkatinginan lamang silang dalawa. Kamusta ng pakiramdam mo, Malia? Panimula niyang tanong sa babaeng dating minamahal. Medyo maayos na ako. Maraming salamat sa tulong mo. Tugon nito at mahina pa rin ang boses. Mabuti naman kung ganon. Magpagaling ka. Hinihintay ka na ng anak natin. Gustong gusto kanyang makasama at makatabi sa pagtulog. Gustong gusto niya rin daw na kantahan o bigkasan mo siya ng tula para makatulog ka. Tumango naman si Malia. Huwag kang mag-alala. Magpapagaling at magpapalakas ako para sa anak ko. Sa anak natin. Sapat nang narinig niya na yon para magtiwala siya na makakaya nitong lagpasan ang pinagdadaanan nito ngayon. Pasensya ka na kung ikaw ang kailangan na magbantay sa anak natin, Ryuji. Nagsalita ulit si Malia. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin, Malia. Anak ko rin sa Lance at responsibilidad ko bilang ama niya na alagaan ang anak natin. Sabi niya. At ngayon na nandito na ako, hindi mo kailangan na mag-alala sa anak natin dahil nandito ako para bantayan at alagaan siya. Ang kailangan mo lang gawin ay magpalakas at magpagaling para sa anak natin. Para sa amin.
Hindi ka ba nagalit, Ryuji? Nagtanong muli si Malia. Hindi ka nagalit sa akin na nagawa kong ilihim sa'yo ang anak natin? Hindi. Tapat na sumagot si Ryuji. Hindi ko magagawang magalit sa'yo. May kasalanan ako sa nangyari sa atin noon. Kaya nauunawaan ko kung bakit mo siya itinago sa akin. Pero may mali rin ako. At pinapatawad ko kung ano man sa tingin mong pagkakamali na nagawa mo. Sabi niya. Salamat, Ryuji. Sa totoo lang, ayaw sana ni Ryuji na marinig ang katagang yon mula kay Malia. Matapos ang mga nagawa niya noon na sa tingin niya ay hindi niya deserve na mapasalamatan ito. Ang anak natin. Nagsimula siya sa pagsasalita. Napalaki mo siya ng maayos kahit mag-isa ka lang. Maraming salamat, Malia. Tipid ng ngiti at sinagot sa kanya ni Malia. Paano mo nga pala nalaman na anak mo siya? Kahit ang sabi mo noong isang araw lang kayo nagkitang dalawa at hindi pa naman tayo nagkakausap. Dahil sa tulang binigkas niya sa akin bilang pasasalamat. Tugon niya na ikinakunot naman ng noo ni Malia. Tula? Anong klase ng tula? Ang tulang sinulat ko noon para sa'yo. Ang Luna. Pero kabisado niyang tulang yun? Tumungo si Ryuji. Oo. Ang sabi niya sa akin ay madalas mo raw yan nabigkasin sa kanya sa tuwing nalulungkot siya. O kaya naman ay kung hindi siya makatulog kung kaya ay nakabisado niya rin yon. Pero hindi ko alam na kabisado niya palang tulang yun. Ni minsan hindi ko pa siya narinig na bigkasin ng tulang yun sa tuwing nasa bahay kami. Hindi naman makapaniwala ang boses ni Malia. Ayon sa kanya, mas gusto niya raw na ikaw ang nagbibigkas ng tulang yun. Siguro ayun din ang dahilan ko bakit hindi niya pinaalam sa'yo na kabisado niya na rin ang tula. Dahil ayaw niya na isipin mo na hindi mo na kailangang bigkasin ng tula dahil kabisado niya naman na yun. Sabi niya. Maraming salamat, Malia. Maraming salamat. At kahit nawala na ako sa tabi ng anak natin, habang lumalaki siya, hindi mo ipinagkait sa kanya na malaman ng tungkol sa akin. Hindi mo ipinagkait sa kanya ang pakiramdam na may ama siya sa pamamagitan ng pagbanggit mo sa tula nating dalawa. Tunay na sobrang mabait si Malia dahil sa kabila ng mga nagawa at pagkukulang niya sa kanilang anak, sinabi pa rin ni Malia ang totoo tungkol sa kanya. Mas lalo lang siyang napahanga dito. Nabanggit din niya ang dahilan ng pagkikita nilang mag-ama at pareho nilang nasabi sa kanilang mga sarili na ang kalawakan na mismo ang kumilos para magkita silang mag-ama at para matulungan niya ang kanyang mag-ina. Kasalukuyang nakahiga ang mag-ama sa kama. Nakayakap sila sa kanya at pinapatulog niya naman ito. Kung noon ay sobrang distansya sa kanya sa Lance, ngayon ay naging malapit na ito sa kanya. Masaya naman si Ryuji sa improvement na yon. Lalo pat paulit-ulit niya pa rin na pinaparamdam sa anak kung gaano niya itong kamahal at kung gaano siyang nagsisisi na lumaki ito na wala siya sa tabi nito. Paulit-ulit din siyang humihingi ng tawad sa anak sa lahat ng mga pagkukulang niya at pilit na pinupunan kahit pa napakarami ng panahon ang nasayang. Ano pong alam niyo na tula, Papa? Tanong nila sa nakayakap pa rin sa kanya. May isa akong pinakapaboritong tula. Tugon niya. Pwede niyo po bang bigkasin sa akin, Papa? Napangiti naman si Ryuji. Sa request ng anak ngayon lang kasi ito nag-request sa kanya kahit na nabanggit na nito noon na madalas itong kantahan o kaya naman ibigkasan ng tula ang ina sa tuwing hindi nito makatulog. Ay sumagot ito. Oo naman. Nito niya lang masasabi sa sarili na tanggap na siya ng kanyang anak bilang ama nito. Masayang puso niya. Umayos ang higa sa Lance at siya naman ang naganda para sabihin ng maikli ngunit paborito niyang tula. So much depends upon a red wheelbarrow, glazed with rainwater, beside the white chickens. Ang ganda naman po niyan. Ano po ang title niyan, Papa? Tanong ni Lance. The Red Wheelbarrow by William Carlos. Tumingin ito sa kanyang muka. Ano pong ibig sabihin ng tulang yon, Papa?
Ang tulang yon ay nagpapaalala sa bawat makakabasa o makakarinig na kailangang mag-focus tayo na hanapin ang kagandahan at kabuluhan sa mga pinakasimpleng sandali ng buhay sa kabila ng paghihirap at pasakit ng mundo. Just like the quiet strength of a red wheelbarrow glazed with rainwater. Paliwanag niya. Iyon ang meaning ng tula para kay Ryuji. Alam niya naman ang bawat tao ay may kanya-kanyang opinyon at paniniwala ng meaning ng isang tula. Para sa kanya, ang nabanggit niya ang tunay na meaning ng tula dahil yon ang nararamdaman niya. May alam ka pa po bang tula, Papa? Nagsalita ulit ang anak at halatang antok na. Meron pa akong ibang paborito. Gusto mo ba na sabihin ko yan sa'yo? Tumango-tango ito. Opo, Papa. Ang galing niyo pong magtula. Sige. Ang susunod na tula kong sasabihin ay ang She Walks in Beauty by Lord Byron. Sa tuwing naririnig o nababasa kong tulang to, may naaalala akong isang tao. Isang babae na sa tingin ko ay siya ring dinidescribe ng tulang ito. Sige po, Papa. Excited na po ako marinig. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. And all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to the tender light which heaven to gaudy day denies. Habang binibigkas ni Ryuji ang tula, isang tao lang ang nasa isipan niya. Isang babae lang ang pumapasok sa isip niya sa tuwing naririnig niya ang tulang binabanggit. Laging pumapasok sa isip niya ang unang beses na nasilayan niya ang napakagandang mukha ng babaeng bumihag sa puso niya. Ang tanging babaeng sinumpa niya na pakakasalan niya. Parang isang malakas na hampas ang alon na bumalik sa memorya ni Ryuji ang lahat, kahit panggaano niya yung katagal. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naaalala niya na naman ang napakatamis ng ngiti ni Malia, ang malambing nitong boses at ang kislap ng mga mata nito. Magandang umaga po, ako po si Malia Tejano. Ako po ang bagong kasambahay dito. Namumula ang pisngi ng magandang dalaga at halos hindi nito magawang makatingin sa binata sa harapan. Bagong gising lamang ang binata at magulo pa ang itim na itim nitong buhok. Napakamot sa ulo noon ng 20 anyos pa lang na si Ryuji Takahashi at nag-iisang anak ng mayaman ng pamilya ang mga Takahashi, isang half Japanese at half American na lumaki sa London at ngayon ay nasa Pilipinas. Sa edad na 20, ang binata ng namamahala ng kanilang kumpanya. 18 anyos pa lamang si Ryuji nung magsimula na itong pamahalaan ang malaking kumpanya ng mga magulang matapos masangkot sa aksidente ang ama at maparalyze. Tiningnan ni Ryuji Takahashi ang bagong kasambahay. Hindi mo lang sinabi sa kanya ng kanyang ina na may hired na pala ito na bagong kasambahay. Ang mom ko ang nagkapasok sa'yo dito, tama? Tanong ni Ryuji sa bagong kasambahay. Marahan namang tumango ang dalaga na noon ay pulang-pula pa rin ng pisngi. Opo, sir. Kailan ka lang nagsimula sa trabaho mo dito? Kanina lamang po, sir. That explains kung bakit ngayon lang ito nakita kasi matagal na ito nagtatrabaho sa mansyon. Imposible kasi na hindi niya ito mapansin agad lalo pat sobrang ganda ng dalaga na siguro ay mababali ang leeg ng mga tao na makakasalubong nito sa sobrang kakalingon. Malia Tejano ang iyong pangalan, tama ba? Marahang ulit tumango ang dalaga. Opo, sir. Ilan taon ka na? 18 pa lang po ako, sir. Napakunot naman ang noon ni Ryuji. Sa isip niya ay napakabata pa nito para magtrabaho. Inutusan niya ang dalaga na ipagtimpla siya ng kape. Hindi pa rin siya nagsuot ng damit kung kaya ay pulang-pula pa rin ang pisngi ng dalaga. Hindi naman alam ni Ryuji na yun na pala ang dahilan ng pamumula ng dalaga at kung bakit hindi ito makatingin sa kanya. Ang akala niya kasi normal lang yun kaya naman cute na cute ito sa kanyang paningin. Bakit nagtatrabaho ka na sa gayong sobrang bata mo pa? Wala ka bang mga magulang? Hindi naman maiwasan na itanong niya sa dalaga na napatigil sa ginagawa. Wala po. Uli lang lubos na po ako.
Baka sa tono ng boses ng dalaga na nalulungkot ito kaya naisip ni Ryuji na nagkamali siya na tinanong niya ito tungkol sa bagay na yon. I am sorry for asking, sabi niya. Si Ryuji Takahashi ang tipo ng tao na hindi mahilig mag-sorry. Tingin niya kasi ay palagi siyang tama kaya hindi niya kailangang humingi ng sorry kahit kanino. Pero pagdating sa dalaga na ngayon niya lang nakita at nakilala, tiklop agad siya. Ano kayang mahiwagang mahika nakabalot sa dalagang nagangalang Maria Tejano para mapatiklop siya ng ganong kabilis? Ahis lang po yan, sir. Sagot nito tinapos ang pagtitimpla ng kape niya para dalhin sa kanya. Normal lang naman po na tanungin niyo yun sa akin dahil amo ko po kayo. Well, if my question made you this lonely, then I shouldn't have asked you, sabi niya. Pretty ladies like you don't deserve to be sad. Gusto niya lang naman sana mapangiti ulit ang dalaga. Pero dahil sa sinabi niyang yun, ay nabitawan nito ang kape kung kaya nahulog yan sa sahig at naglikha ng tunog na pagkabasag na binalot ang buong kusina. Sa gulat sa nangyari ay agad na napatayo si Ryuji at nilapitan niya rin agad ang dalaga. Nabasa ng kape ang paa nito. Oh no, napaso ka! Nag-aalalang sabi ni Ryuji. Yumuko siya at dinungaw ang paa nito na sakto naman na natapunan talaga ng mainit na kape. Namumulang mga paa mo. Kailangan natin na maggamot yan para hindi na magsugat. Ay hindi na po, ayasan po ako. Aayusin ko na lang po nabasag na tasa. Pasensya na po at hindi ako nag-ingat. Akmang yuyuko na ang dalaga para sana'y pulutin ang mga piraso ng nabasag na tasa, subalit pinigilan niya ito. Nagkatinginan sila ng ilang segundo at yun na nga marahil ang kauna-unahang pagkakataon na kumalabog ng sobrang lakas ang dibdib ni Ryuji. Hindi mo na kailangang linisin yan. Iniwas ni Ryuji ang tingin niya. Nakatutok na kasi sa kaniyang labi ang dalaga na tila ba may magnet na humihila sa mga mata niya. Baka mamaya hindi siya makapagtimpe at tuluyan pa siyang maakit. Mahirap na kung mangyari yon. Ipag-uutos ko na lang yan sa ibang kasambahay. Ang mahalaga ay malinis na natin ang napaso ko. Hindi na rin nakipagtalo pa sa kanya ang dalaga at hinayaan niya na akayin nito paupo sa isang upuan. Nagtawag naman si Ryuji ng kasambahay na maglilinis sa nabasag na tasa. Kinuha niya rin ang first aid kit para magamot ang napaso nito. Mabuti na lang at nag-practice din naman siya ng pagka-medic. Although, kailangan niyang huminto at pag-focus na lang sa kanilang family business kung kaya naman ay alam niya sa kung anong dapat na gawin. Sa kabutihang palad ay hindi rin nalaplos ang paa ng dalaga. Nagamot ko na ang paa mo. Tiningala niya ang dalaga at agad naman na nagtagpo ang kanilang mga mata. Pero wag mo munang lagyan ng pressure ha, baka kasi magsugat yan. Hayaan mo muna na tuluyang gumaling. Namula naman ang pisngi ng dalaga. Sobrang cute talaga nito sa mga mata niya. Para kasi itong isang may nika. Salamat po, sir. Nauutal nitong sinabi. Ngumiti lamang si Ryuji at dahan-dahan na ibinaba ang paa ng dalaga na hawak-hawak niya pa rin. Ilang taon ang lumipas mula nung una nilang pagkikita. 32 na siya ngayon at 8 years old na rin ang kanilang anak. Pero hanggang ngayon, ay malinaw pa rin kay Ryuji ang lahat na para bang kahapon lang yan nasilayan. Ang napakagandang mga mata at nakakahalinang ganda ng babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Bumaba ang tingin ni Ryuji sa anak na nakikinig sa tula na kanyang binibigkas. Halata sa itsura nito na ngayon ay inaantok na ito. Pipikit-pikit na ang mata nito sabalit pinapanatili ang sarili na gising para pakinggan ang tula. Itinuloy ni Ryuji ang bigkasin ng paborito niyang tula habang hinahagod ang likod ng anak nang sa ganon ay makatulog na ito. One shade the more, one ray the less, had a half impaired the nameless grace, which waves in every raven tress, or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express, how pure, how dear their dwelling place. Kasabay ng pagbanggit niya sa sumunod na stanza ng tula, bumalik din sa isip niya ang unang pagkakataon na inamin ni Ryuji Takahashi na siya'y umiibig sa dalagang nagngangalang Maria Tejano. Iyon ang ika-21 kaarawan ni Ryuji.
Nakasuot to ng dalaga ng isang kulay puting bestida na siya mismo ang bumili para sa dalaga dahil yun talagang gusto niyang isuot nito. Hindi katulad ng suot ng ibang mga kasambahay na uniforme. Alam na agad ni Ryuji na magiging sobrang maganda kay Malia ang pinili niyang dress. Alam niya na mas lalo itong gaganda ngunit hindi niya lubos akalain na magiging ganito at kaganda at para bang makakalimutan niya kung paano huminga habang nakatingin sa dalaga na masayang nakakapagkwentuhan sa iba niyang mga kaibigan. Sobrang ganda nito at sa puti ng balat ay para bang may sarili na itong spotlight. Sinong babaeng yun? Sobrang ganda niya para siyang isang diwata. Narinig ni Ryuji na tanong ng isang lalaki at hindi niya nagustuhan yon. Ewan niya ba kung bakit? Nang mga sandali kasing yon ay hindi niya pa maamin sa sarili na umiibig na siya sa magandang dalaga. Gusto kong malaman kung anong pangalan niya. Ngayon lamang ako nakakita ng babae na sing ganda niya. Balita ko, isa raw siya sa mga kasambahay ni Ryuji Takahashi. Nagsalita naman ang lalaki. Isa lamang katulong ang magandang dilag na yan. Hindi na pabagay sa kanyang ganong trabaho at buhay. Gagawin ko siyang reyna. Gagawin ko siyang asawa. Kunin niyo ang numero niya ngayon din. Inis na tumayo naman si Ryuji. Malakas niya rin na inilapag ang baso niya sa mesa kaya naglikha iyon ng malakas na tunog, dahilan para mapalingon sa kanya ang ibang mga bisita. Maliban kay Malia at sa mga kausap nito na hindi iyon narinig at abala pa rin sa pag-uusap. Sa puntong yon, napagtanto ni Ryuji sa kanyang sarili kung ano nga bang nadarama niya ng mga sandaling yon. Naninibog ho siya. Madalim ang mukha na naglakad siya palapit sa direksyon ng dalaga. Nang makalapit ay walang ano-ano na hinawakan niyang ilalim ng baba nito at pinagtingala at bigla niyang inangkin ang labi nito. Dahilan para manlaki ang mga mata ng taong nakakita sa kanila. At habang magkalapat ang kanilang mga labi, ay napagtanto rin ni Ryuji kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Sa wakas, ay naamin niya rin sa kanyang sarili na siya nga ay umiibig na kay Malia Tejano. And on that cheek, that over that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind of peace with all below, a heart whose love is innocent. Nang matapos ni Ryuji ang tula, tulog na rin ang anak. Nakayakap ito sa kanya. Hinaplos ni Ryuji ang buhok nito at kapag kuha ni bumaba ang daliri niya pababa sa makapal nitong kilay, nasing kapal ng kilay niya. Habang tumatagal ang pagkakatitig niya sa mukha ng anak, doon ay mas lalo niyang nakita ang malaking pagkakahawig nito sa kanya. Para bang ang anak niya na ang kanyang younger version. Sa mga sandaling to, pakiramdam ni Ryuji ay nananaginip lamang siya. Para bang hindi pa rin siya makapaniwala na nagkaroon sila ng anak ni Malia. Pero aaminin niya rin na sobrang masaya siya. Tunay na napakasaya sa pakiramdam na maging isang ama. Paulit-ulit na hinalikan ni Ryuji ang noon ng natutulog na anak. Nangako rin siya na lahat-lahat ay gagawin niya para lamang lagi itong maging masaya at hindi na ulit mahirapan pa. Nang masigurado niya na mahimbing na ang tulog ng anak, bumaba na siya sa kama na hinihigaan nito at inayos ang kumot. At since matalik niyang kaibigan ang may-ari ng ospital, nag-request siya dito ng isang malaking room para mapagstayhan nila ng anak niya. Magmula kasi nang ma-isolate si Malia ay ayaw nang umalis nila sa ospital. At ang gusto ay palagi lang na makita ang ina. Alam naman ni Ryuji na hindi sanay ang anak na walang ina sa tabi kaya nakiusap siya kay Tyler. Mabuti na lang at mabait si Tyler at may concern na rin sa kanyang mag-ina kung kaya't gumawa agad ito ng paraan. Manang, pakibantayan naman po ang anak ko. Kapag nagising siya at hinanap niya ako, sabihin niyo lang po nasa mommy niya ako. Bilin ni Ryuji sa yaya ng anak na tumango. Opo, sir. Lumabas na si Ryuji sa kwarto at pumunta sa isolated room kung nasaan si Malia. Pagdating niya doon ay nakita niya natutulog na si Malia. Kahit may sakit at hindi maitatanggi na sobrang ganda nito, para pa ring isang anghel. Kung siguro ay gumaling na sa sakit, animoy isang diwata na. Hindi na mamalayan ni Ryuji na nakatitig na pala siya dito. Tila nararamdaman naman ni Malia ang titig niya kaya dahan-dahan ito na minulat ang mga mata. Tumingin sa gawin niya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Naupo si Malia sa kama. Pagkatapos ay bumaba at naglakad palapit sa kanya.
Pinagmasdan niya lang ito hanggang sa tuluyang makalapit. Bakit nandito ka, Ryuji? Nauutal at mahina ang tanong nito sa kanya. Gusto ka tang makita. Tapat niyang sagot. Pasensya na ako nagising kita. Ayos lang, hindi pa naman malalim ang tulog ko. Nasaan si Lance? Natutulog na ba siya? Oo, tulog na siya. Pinatulog ko na muna siya bago ako pumunta dito. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog iniisip kita. Tapat niyang sinabi. Para kay Ryuji, wala nang oras para patuloy niyang ilihim ang nararamdaman niya at iniisip. Mas pipiliin niya na lang na maging honest. Hindi ka maalis sa isip ko kaya nandito ako para kumalma ng puso at isip ko. Hindi naman agad nakasagot si Malia at nananatili lang ang tingin sa kanya. Halatang halata sa mukha nito ang labis sa pagkabigla sa mga sinabi niya. Lumipas ang ilang segundo at hindi pa rin nagsasalita si Malia. Kaya muli siya nagtanong dito. Gustong gusto niya kasi marinig ang boses nito na hanggang ngayon ay naghahatid sa kanya ng feeling na safe siya at kalmado siya. Kamusta na ang pakiramdam mo, Malia? Maayos na ako. Ang sabi sa akin ni Dr. Tyler ay bahagya na rin bumubuti ang lagay ko. Napangiti naman siya ng dahil doon. Masaya siya na bumubuti rin ang lagay nito dahil ang ibig sabihin lang nun ay malapit na silang magkakasamang muli. Ikaw? Nagtanong naman si Malia. Kamusta ka na? I'm fine. Masaya ako na kasama ko ang anak natin. Pero masasaya ako kapag tuluyan ka ng gumaling. Pasensya na kung naaabala na kita, Ryuji ha. Hindi mo ako naaabala, Malia. Dahil hanggang ngayon pa rin naman ay handang-handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Ngumiti naman si Malia pero hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. Patawarin mo ako sa mga nangyari sa atin noon, Malia. Wika naman ni Ryuji sa mababang boses. Puno ng sakit at guilt ang tono ng boses niya. Kung hindi ako umalis, kung hindi kita iniwan, at kung hindi lang kita itinanggi noon, hindi sana mangyayari sa'yo to ngayon. Baka naalagaan kita ng maayos. Baka hindi kayo nahirapan ng anak natin. Sinisisi ni Ryuji ang kanyang sarili sa mga nangyari sa mag-ina niya. Nasaktan niya noon si Malia kaya ito nagalit sa kanya. Madalas ang kanilang pagtatalo hanggang sa nagsawa ito sa kanya at iniwan siya. Habang mas nag-focus naman siya sa kanilang kumpanya matapos na pumanaw ang kanyang ama. Hindi niya ikinahiya noon si Malia. Kailanman ay hindi kita o ito ay kakahiya. Pero yun ang pinalabas niya para lang maprotektahan ito sa laban sa mga tao na nagbabanta dito na masama. Iyon ang tunay na dahilan pero hindi niya naipaliwanag kay Malia dahil mas priority niya ang kanilang kumpanya. Huwag mo sabihin yan sa sarili mo, Ryuji. Wala kang kasalanan sa nangyari sa atin. Sabi naman ni Malia. Pareho natin hindi alam na mangyayari to. Pero kung naging mabuti at tapat lamang ako sa iyo noon, mapipigilan ko sana ang nangyaring ito. Inabot ni Ryuji ang mukha ni Malia at saka sa salamin ay hinaplas niya. Gustong gusto niya itong hawakan at hagkan ngunit hindi pa maaari. Hindi niya pa ito mahahawakan kahit sa sobrang lapit lang nila sa isa't isa. Minahal kita, Malia. Maniwala ka sa akin. Minahal kita ng lubos. Ikaw lamang ang tanging babae na minahal ko. Ikaw lang iniibig ko. Tuluyan nang bumagsak ang luha sa mga mata ni Malia. Kung minahal mo ko, bakit mo ko kinahiya noon? Bakit hinayaan mo lang ako? Hindi kita kinahiya. Itinanggi kita, oo. Pero may dahilan ako kung bakit ko yun ginawa. May malalim akong dahilan sa ginawa ko na yun. Hindi ko magagawa na ikahiya ka dahil walang nakakahiya sa'yo. Pag-amin ni Ryuji, habang ang kamay niya naman ay patuloy sa paghaplas sa salamin na para bang ang mukha ni Malia ang hinahaplas niya. Malamlam ang mga mata ni Malia. Hanggang ngayon pa rin ba ay kinakahiya mo ako, Ryuji? Hindi, Malia. Hindi kita kinakahiya. Sagot niya. Pero may sakit ako. May malubha at nakakahiyang sakit ako, Ryuji. Hikbi nito. Hindi nakakahiya ang sakit mo, Malia. Walang nakakahiya sa sakit at pinagdadaanan mo ngayon. You're strong.
Sa kabila ng malubhang sakit, ay nakukuha mong lumaban. Ginagawa mo ang lahat para lumaban. Para sa iyong sarili at para sa anak natin. Iyon pa lang ay sapat na para hindi ka ikahiya. In fact, you're someone that I am proud of. Kaya please, wag na wag mong iisipin na magagawa akong ikahiya ka. Mas lalong dumami ang luha sa mga mata ni Malia. Alam niya na nangihina ng mga tuhod nito ngayon. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit. Gusto niya na magsilbing pahinga nito, subalit hindi niya magawa dahil may makapal na salamin na nakaharang sa kanilang dalawa. Kaya kinomfort niya na lang ito sa kanyang mga salita. Hindi rin siya umalis sa isolated room. Naupo siya sa sahig sa labas. Nakasandalang likod sa malamig na pader at sinusulat niya ang karugtong na tula na ginawa niya para dito noon. I have a good news. Nakangiting sabi ni Tyler. Ilang beses kong tsinek ang baga ni Malia. Masasabi ko na kahit papaano ay bumubuti na ang lagay niya. Makakatulong ang pag-inom niya ng gamot, although hindi pa gumagaling ang mga sugat at butas sa baga niya, pero mas maayos na ang lagay niya compare sa dati, which is a good news. 4 na linggo mula nang ma-isolate si Malia at napansin na agad nila ang pagbabago. Masaya sila sa improvement sa kondisyon ni Malia. Lalo na sila sa sobrang miss na miss ng ina at gusto ng mayakap. Kung ganon, pwede na ba siyang makalabas sa isolated room? Tanong ni Ryuji. Sa ngayon ay suggest na wag na muna. Gusto ko po muna na mas mabantayan ang lagay niya at ang baga niya. Nakakahawa pa rin ang stage ng tuberculosis niya. I suggest na 3 linggo niyo pa siyang ipa-isolate. In that way, makakasiguro tayo na hindi na magiging nakakahawa ang sakit niya at ligtas kayong mag-ama niya. Nadismaya sila dahil ang buong akala nila ay makakasama nila si Malia. Pero nauunawaan naman nila ang dahilan kung bakit hindi pa ito pwedeng lumabas mula sa isolated room. Isang makapal na glass wall ang nakaharang sa kanilang dalawa. Malinaw ang glass wall kung kaya kitang-kita niya ang malaking improvement sa itsura ni Malia. Hindi na gaanong malalim ang mga mata nito at tila bumabalik na rin ang sigla at kulay sa mukha nito. Nalungkot ba siya nung malaman niya na hindi pa ako makakalabas dito? Malungkot na tanong ni Malia. Oo, noong una. Pero ipaniliwanag ko naman sa kanyang dahilan at naunawaan niya naman yan. Matalino anak natin, Malia. Kaya mabilis siyang nauunawaan na para sa kalusugan mo rin ito. At para kapag kasama ka na niya, ay hindi na natin kailangan na mag-alala. Ngumiti naman si Malia. Maraming salamat sa pagpapaliwanag sa kanya, Ryuji. Ryuji just smiled. Kapag kuha nila patitig siya sa mukha ni Malia na nakangiti. Sa mahigit 1 buwan na pananatili ni Malia sa loob ng isolated room, walang araw na hindi niya ito pinupuntahan. Araw-araw niyang pinaparamdam kay Malia na hindi ito kailangang mahiya sa sakit na mayroon ito dahil may lunas naman sa sakit na ito. Palagi niyang pinaparamdam dito na hindi niya ito kayang ikahiya. Sa mga unang linggo ni Malia sa isolated room ay hiyang-hiya ito sa sakit. Tila halos hindi nito magawa na tumingin sa mga mata niya o sa mga health workers. Kahit na ipinaliwanag na ni Dr. Tyler na wala itong dapat na ikahiya at ipag-alala ay hindi pa rin naalis ang insecurity ni Malia sa sakit. Pero kalaunan, matapos ang pagpapalakas niya sa loob nito at pangungumbinse na walang masama sa sakit nito, natutunan din ni Malia na maging malakas ang loob at hindi mahiya at sa tingin ni Ryuji, isa iyon sa pinakamatapang na nagawa ni Malia. Noon pa man ay alam niya na kung gaanong katapang na tao si Malia. At ngayon ay mas lalo lamang siya nitong pinapahanga. You look so much better, Malia. Sabi ni Ryuji, may ngiti na din sa kanyang mga labi at nakatitig siya sa mga mata nitong may kislap. Talaga? Pigil ang pagngiti nito. Yes, you look gorgeous and healthy. Bagay na bagay sa iyong kasiyahan at kislap sa iyong mga mata. He smiled. Inabot ng kamay niya ang glass wall tsaka masuyong hinaplos ang mukha ni Malia. Inisip niya na nahahawakan niya talaga ang mukha nito ngayon. You still look gorgeous, Malia. Salamat, Ryuji. Salamat at palagi mo pa rin na pinapagaan ang loob ko. Marami siyang kasalanang nagawa kay Malia noon. At gagawin ni Ryuji ang lahat para makabawi siya sa kanyang mag-ina. Kahit anong paraan na ipaparamdam niya dito ang pagsinta niya.
Malia, binagit niya sa pangalan nito habang nakaupo siya sa sahig at nakasandal ang likod niya sa malamig na pader. Alam niya na nakaupo rin ngayon si Malia at pareho sila na nakasandal sa likod ng pader. Naghihintay ito sa susunod niyang sasabihin habang hindi naman alam ni Ryuji kung paano niyang sisimula ng sasabihin niya. The reason why we got separated? May pag-aalangan niyang sinabi. I'm sorry. Bakit ka humingi na sorry? Ako ang kusang lumayo sa'yo noon. Nanginginig naman ang labi na sabi ni Malia. Pakiramdam niya ay sasabog ang puso niya. Aaminin ni Malia na noon pa man ay gustong-gusto niya nang marinig ang sorry na yon mula kay Ryuji. Walang araw na hindi niya hiniling na marinig ang katagang yon mula dito. Kahit pa siya mismo ang unang lumayo at siya mismo ang unang sumuko. Subalit lumipas ang ilang taon ay hindi lang niya yon narinig. Hindi man lang siya nito hinanap kaya nawala na siya ng pag-asa. Kung kaya nang marinig ang mga katagang matagal niya nang inaasam na marinig mula dito, ay naghatid ng luha sa kanyang mga mata. Tila ba malapit pang sumabog ang kanyang dibdib. Hindi ka lalayo kung hindi ako nagkamali at kung hindi ako nagkulang, sagot ni Ryuji. Alam kong malaki naging pagkukulang ko sa'yo noon. Marami akong pagkakamali kaya nauunawaan ko kung bakit ka sumuko at kung bakit ka lumayo. I am really sorry for everything, Malia. Alam ko hindi maging sapat ang paghingi ko ng pagtawad sa lahat ng mga nagawa ko pero nangangako ako. Nagagawin ko ang lahat para makabawi ako sa inyo. Hindi na sumagot pa si Malia pero patuloy sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi kita kinakahiya, Malia. Kahit kailan ay hindi ko yun magagawa sa'yo. Pero bakit mo ako itinanggi? Bakit makailang beses mo akong sinaktan? Dahil mahal kita. Kung mahal mo ako, sana hindi mo na ako itinanggi. Napahikbi si Malia. Hindi ganun ang tunay na pagmamahal, Ryuji. Mahal kita. Mahal na mahal kita at lahat ay handa kong gawin para sa'yo. Maraming mga nagbabanta sa akin. Maraming banta sa buhay ko noon. Maraming may mga nais na mapabagsak ako. Marami silang gustong mawala ako sa landas nila para makamkam nilang kumpanya na pinaghirapan ng magulang ko. Marami na silang kinuha na mahalaga sa akin. Marami nang napahamak na mahalaga sa akin dahil lang sa kagagawa nila. Isinandal ni Ryuji ang ulo sa pader at saka pinikit niya ang kanyang mga mata. Naglandas ang mainit na luha sa pisngi niya. I wanted to protect you. Ayoko na pati ikaw ay idamay nila. Mahalaga ka sa akin. Isa ka sa pinakamahalagang parte ng buhay ko. I was willing to do everything just to protect you. Gustong-gusto kong ipagsigawan kung gaano kitang kamahal. Gustong-gusto ko na malaman ng lahat ang relasyon natin pero alam ko na kung gagawin ko yon, ikaw ang magiging punteriya ng mga taong nagnanais na mapabagsak ako. Dahil alam nila na sa'yo lang ako kumukuha ng lakas. At ikaw ang kahinaan ko. Lagi nilang inuuna ang mga tao na malapit sa akin at iyon ang dahilan kung bakit kailangan kitang itanggi. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Mas lalo tuloy dumami ang luha sa mga mata ni Malia. Kung sinabi mo lang sana sa akin na mas maaga, baka naintindihan pa kita. Malia, dahil natakot ako. Alam ko kung gaano mo ako kamahal at alam ko rin ang mga bagay na kaya mong gawin para sa akin. You were willing to do everything for me. To protect me and to make me happy. Sapat ang pagmamahal mo sa akin para isakripisyo mo ang sarili mong kaligtasan. Ayoko mangyari yun. I'd rather choose you to hate me if it means I can still keep you in my life rather than lose you entirely because you love me. Bakit hindi mo ako hinanap? Bakit umabot ng ilang taon bago mo ako hinanap? Nangangatal pa rin ang labi at boses ni Malia. Hinanap kita, Malia. Katagal kitang hinanap, Malia. Subalit hindi kita natagpuan. Hindi kita nahanap. Namatay ang aking ina. At kasunod ng kanyang pagkamatay, kinailangan ko umalis ng bansa para maayos kong lahat ng mga problema sa aming kumpanya. Hindi na natapos ang banta sa buhay ko. I realized na mas mabuting hindi na lang kita hanapin nang sa ganon ay malayo ka sa kapahamakan.
But I didn't know that I made the wrong decision. Sa kagustuhan ko na maprotektahan ka, mas lalo lang na nalagay sa panganib. I'm sorry. I'm sorry, Malia. Sapat na para kay Malia ang kanyang narinig at paliwanag ni Ryuji. Sapat na yon para gumaan ang loob niya at mawala ang mga hinanakit at puot niya. Sapat na yon para mawala ang sakit na dulot ng paghihiwalay nila noon. Masaya si Malia. Masaya siyang marinig ang lahat ng yon mula kay Ryuji. At mas lalong naging masaya ang puso niya nang marinig ang mga sunod na sinabi ni Ryuji. Mahal kita, Malia. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Ilang taon man ang lumipas, mahal pa rin kita. Walang nagbago sa nararamdaman ko mula noon hanggang ngayon. Ikaw pa rin, Malia. Kaya sana'y ako pa rin. At inamin na nga ni Malia hanggang ngayon ay mahal niya pa rin si Ryuji. Wala namang kahit anong nagbago sa nararamdaman niya. Kahit na nakaramdam siya ng galit at puot dito noon, hindi na wala ang pagmamahal niya. Nag-iisa pa rin ito sa puso niya. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang ibang kasintahan mula nung maghiwalay silang dalawa. Dahil umaasa siya na balang araw ay babalik sa kanya si Ryuji at matutupad nila ang pangako nila sa isa't isa. Mahal din kita, Ryuji. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin kita. Ikaw lang nag-iisang lalaking minahal ko. Mula noon hanggang ngayon ay nag-iisa ka lang. Matapos ang 2 buwan sa loob ng isolated room, sa wakas ay nakalabas na rin si Malia. Iniuwi ni Ryuji ang kanyang mag-ina sa bahay at hindi niya hinayaan na bumalik pa sa dati nilang tirahan ng mag-ina niya dahil gusto niya na ibigay ang lahat sa kanyang mag-ina. Gusto niya na iparana sa kanila ang maginhawang buhay. At sa kabutihang palad, kasabay ng pagaling ni Malia mula sa sakit, ay nawala na rin ang banta sa buhay niya dahil sa unti-unti niyang napapabagsak ang lahat na nagbabanta sa buhay nila at unti-unti na silang napakulong. Matapos ang 6 na buwan na pag-inom ni Malia ng gamot sa tuberculosis, sa awa ng Diyos ay bumuti na rin ang lagay nito. Naghilom na ang sugat nito sa baga at bumuti na ang lagay. Pero nagdaan pa rin sila ng ilang buwan para mas lalo makasiguro na gumaling na nga talaga si Malia mula sa sakit nito. 1 taon mula nang tuluyan ng gumaling si Malia mula sa sakit na tuberculosis ay nag-propose siya dito at agad silang ikinasal. At sa araw mismo ng kasal nilang dalawa, binigkas niya ang karugtong ng tula na alay niya noon para kay Malia. Ang kaibahan lang, hindi niya lang yan basta inaalay kay Malia kundi maging sa mga anak nila. Ang tula na pinagmagatang Luna ay alay niya sa kanyang asawa. It is his way of expressing the deepest of his affection and his profound appreciation for her beauty. Like a radiant moon in the darkest night, her beauty and her captivating personality illuminate his once dark and mundane life, bringing light and joy where there was none. Her presence transforms his world, making every moment brighter and more meaningful. Mahal na mahal kita, Malia Takahashi, at araw-araw kitang mamahalin. Madamdamin na sabi ni Ryuji habang yakap-yakap niyang asawa. Mahal na mahal din kita, Ryuji Takahashi. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mama, Papa. Sigaw naman ng kanilang nag-iisang anak na kagagaling lang sa eskwela at masayang tumakbo palapit sa kanila para yumakap ng mahigpit. At sa mga sandaling yon ay wala na siyang ibang mahihiling pa. Dahil sa kanyang mahal na asawa ay nakita niyang kalawakan. Sa piling niya, sa piling ng kanyang mag-ina, dalay walang hanggang ligaya. Wala na siyang mahihiling pa dahil nasa kanya na ang maliwanag na buwan at makinang na bituin sa kalangitan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan.